Mula sa very important person room, dumiretso kaming tatlo patungo sa may stage na kasalukuyan na may nagpe-perform. Hindi ko tuloy malaman kung itutuloy ko pa ba ang pagsama sa kanila, gayong parang alam ko na kung ano ang gagawin namin. Manonood kami ng isang maharot na palabas sa stage. Risa, sure ka ba dito? I mean sorry pero hindi ako interesado, mahina kong sambit. Tumigil na nga ako sa paghakbang habang inililibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Ano ka ba Amber, hindi pa tayo nag-uumpisa tapos aayaw ka na kaagad? Come on! Halika na! Tiyak na matutuwa ka sa makikita mo, nakangiti nitong sambit. Yes, totoo ang sinabi ni Risa, Amber. I think kilala mo ang magpe-perform ngayong gabi kaya tara na. Saglit lang naman tayo, nakangiting wika din ni Maureen. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumama sa kanila. Wala naman sigurong mawawala kung pagbibigyan ko sila eh. Ngayong gabi lang naman at isa pa may basbas naman ni Lucian ang gagawin namin. Hast, anong oras na ba? Paano pa kaya ako nito makakapasok ng opisina bukas gayong tiyak akong mapupuyat ako nito ngayong gabi? Bahala na nga. Kilala daw naming ang magpe-perform kaya pinili naming okupahin ang table na malapit sa stage. Hindi ko alam kung ano. Ang meron kaya nanahimik na lang din ako. Umorder si Maureen ng 3 ladies drink. Ayaw ko sanang uminom pero dahil alam kong mamahalin ang bar na ito at alam kong mahal ang alak kaya pinagbigyan ko na sila. Siya nga pala Amber, nadalaw mo na ba ang dad mo sa home for the aged? Balita ko lumala daw ang kalagyan ni Aurora maya tanong sa akin in Risa. Kaagad naman akong umiling at hindi na din nagkomento pa. Hangat maaari ayaw ko na sana pang pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Ayaw ko nang marinig pa ang tungkol sa kanila. Lalo na ang tungkol kay Aurora na ngayon ay nasa isang mental institution. Sa dami ng mga masasakit na nangyari noon, hindi pa ako ready na patawarin sila. Hindi pa namin naubos ang ladies drink na iniinom namin nang wala sa sariling napaangat ako ng tingin ng marinig ko. Ang isang maharot ng tugutugin. Mula sa backstage may lumabas na mga dancer na nag-uumpisa ng umindak sa saliw ng maharot na tugtugin. Hindi ko akalain na magiging career ni Lauren ang ganitong klaseng trabaho, narinig kong sambit ni Risa. Ha? Anong sabi mo? Paano naman nasama sa usapan natin ang babaeng iyon, nagtataka kong tanong. Hangat maari, ayaw ko na sanang marinig pa ang pangalan ng babaeng iyon or kahit na sino na naging bahagi ng malungkot at masakit kong nakaraan. Pero paano ko nga ba makakalimutan ang lahat gayong alam ko sa sarili ko na nag-uumpisa na naman si Lucian na makialam sa buhay ko. Although, hindi niya naman ako dinadaan sa dahas pero natatakot pa rin ako. Paano kung mahulog ulit ang loob ko sa kanya? Anong kinabukasan ang naghihintay sa akin? Paano nasali sa usapan natin si Lauren? Well, siya lang naman ang isa sa mga in-demand na dancer at entertainer ng club na ito, nakangiting sagot ni Risa. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Muli akong napatingin sa stage nang bigla akong makarinig ng hiyawan. Mula sa backstage, may lumabas pa na isang babae at isang lalaki. Halos nakahubad na silang dalawa habang sumasayaw sa maharot na saliw ng tugtugin. Hindi ko naman maiwasan na mapatulala sa aking nakita. Lalo na nang mapansin kong hindi lang sayaw ang ginagawa nila sa stage. Nag-umpisa silang maghalikan na akala mo nasa loob sila ng private room at walang nanonood sa kanila. Aware ako na may mga bar na nagpapalabas ng ganitong show pero hindi ko naman akalain na isa pala ang bar na ito ang gumagawa noon. Show na hinahayaan nilang halos mag-6 or nag-6 ang magkapareha sa mismong stage. Pakiramdam ko, biglang nanlamig ang katawan ko sa aking nasaksihan. Hindi ko kayang manood sa ginagawa nila sa ibabaw ng entablado, pero nang ibaling ko naman ang tingin ko sa mga audience, parang gusto kong kilabutan dahil marami na din sa kanila ang naghahalikan. Na para bang normal lang sa kanila ang ginagawa nila. Paano na atim ng kaibigan ni Lucian na magtayo ng ganitong klaseng negosyo? Hindi ko kaya silang panoorin kaya naman wala sa sariling napatayo ako. Pakiramdam ko kasi babaliktad ang sikmura ko sa aking nakikita. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang tapusin ang show kaya nagpasya akong umalis na. Mabilis akong tumayo pero nagulat din nang maramdaman ko na may biglang humawak sa akin. Kaagad na nanigas ang aking katawan sa sobrang nerbiyos at akmang magpupumiglas na sana ako nang bigla kong narinig ang boses ni Lucian mula sa likuran ko. Where are you going?
Hindi ka ba nag-i-enjoy sa show? Ayaw mong manood, narinig ko ang baritono niyang boses sa may tainga ko. Nakayapos siya sa akin habang hindi ko na mapigilan na maipikit ang aking mga mata. Lalo na nang marinig ko ang malakas na halinghing ng nagsushow sa entablado. Shit, talagang may microphone. Gaano ba ka-exclusive ang bar na ito at bakit sila nagpapalabas ng ganitong kabastusan? Siguro may sakit sa utak ang may-ari nito. Hindi ko kaya. Gusto ko nang umuwi na, mahina kong sambit. Gusto kong takpan ang tainga at mga mata ko dahil ayaw kong marinig ang makita ang mga kaganapan sa buong paligid. Paano din naatim nila Risa na manood ng mga ganitong bagay? Siguro nga sobrang dami ng mga nangyari sa loob ng 2 taon na nasa probensya ako. Okay, your wish is with command. Let's go, seryoso niyang bigkas. Ikinawit niya sa baiwang ko ang kanyang braso at nag-umpisa na kaming naglakad paalis. Diretso lang ang aking tingin. Ayaw kong titigan ang ibang mga guest na ginagaya na yata nila ang kung anuman ang ginagawa ng magkapareha sa stage. Anong klaseng bar ito? Bakit sila nagpapalabas ng ganitong bagay? Mahinang tanong ko kay Lucian. Hindi ko mapigilan na mapatakip sa aking tainga nang marinig ko ang hiyaw ng familiar na boses. Si Lauren. Gosh, pakiramdam ko lahat ng balahibo sa katawan ko ay biglang nagtayuan. Saka, hindi ba't si Lauren iyang nasa stage? Bakit mo siya hinayaan na gumawa ng ganyan? Seryosong tanong ko. That is her job at masaya siya dyan. Kaswal na sagot niya sa akin na labis kong ikinagulat. Sa tono ng boses ni Lucian halatang wala na siyang pakialam sa dati niyang girlfriend. Bigla akong nakahinga ng maluwag ng tuluyan na kaming nakarting sa unang pintuan ng bar. 2 pintuan ang papasukin bago makarating sa pinaka-may show. Ang pinakaunang pintuan mula sa pinaka-entrance ay normal lang naman ang ginagawa ng mga costumers. May tumutugtog na banda at masaya ang mga costumers na nagsasayawan at nag-iinuman. Yes, ngayon ko lang ito napansin. Kung ganoon, special show ang ginagawa sa parte ng bar na ito kung saan kami galing. Sadyang itinago sa mga mata ng ibang guest para hindi masyadong bulgar. Siguro magkaiba ang bayad kaya ganoon. Her job. Kailan pa naging trabaho ang gumawa ng corn sa harap ng maraming mga tao? Nagtataka kong tanong sa kanya. Maybe because that is her karma. Very bad karma sa ginawa niya sa iyo noon, seryosong muling sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalabas ng bar, kung saan kaagad kaming sinalubong ng ilang sa mga bodyguards niya. Diretso na kami ng kotse at inalalayan niya pa akong makasakay. Hindi pa rin ako nakabawi sa sobrang gulat kaya pinili kong manahimik na muna hanggang sa maramdaman ko na lang na nag-umpisa ng umusad ang aming sasakyan. Nang mapasulyap ako kay Lucian, tahimik na din siya. Nakapikit ang kanyang mga mata at ngayon ko lang napagtanto na sobrang pula ng pisngi niya. Siguro ang dami niyang nainom ng alak dahil naamoy ko iyon sa katawan niya ngayon. Hindi na din ako nangahas pang magsalita bagkus itinoon ko na lang ang atensyon ko sa labas ng sasakyan. Malalim na nga ang gabi dahil mangilan-ilan na lang ang napapansin kong sasakyan ang dumadaan sa kalsada. Wish ko lang na sana makatulog kaagad ako mamaya. Feeling ko kasi hindi ko makakalimutan ang mga nakita ko kanina sa club. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos na maisip na nagawang pumasok ni Lauren sa ganoong trabaho. Kung totoo man ang karma, siguro sinisingil na siya ngayon. Ayaw ko din naman sabihin na deserve niya ang ganoong bagay dahil kahit nagaano pa kalaki ang kasalanan ng Lauren na iyon sa akin, hindi ko din naman kayang makita siya sa ganoong sitwasyon. Well, baka naman easy money din ang kailangan niya, kaya nagawa niyang pumasok sa ganoong trabaho. Isang trabaho na hindi katangap-tangap ng lipunan. Maayos naman akong naihatid ni Lucian sa kondo kung saan ako nakatira. Tahimik siya buong biyahe which is very unusual. Hindi na siya ang dating siya at laking tuwa ko dahil tinupad niya ang sinabi niya na ihahatid niya ako sa kondo unit kung saan ako nakatira. Thank you, sir. Mahina kong sambit bago ko binuksan ang pintuan ng sasakyan. Hindi ko alam kung tulog ba talaga siya dahil nakapikit ang kanyang mga mata. Wala din akong nakuhang tugon mula sa kanya, kaya nagmamdali na akong lumabas ng kanyang kotse. Bahala siya kung ayaw niyang magsalita. Walang mas mahalaga sa akin kundi ang naihatid niya ako ng safe at maayos dito sa kondo kung saan ko nakatira. Hindi na ako nag-abala pang lumingon hanggang sa makapasok ako sa loob ng condominium building.
Pagkadating ko ng kondo unit, diretso na ako sa banyo para makapaglinis ng katawan. Gusto nang pumikit ang mga mata ko dahil sa sobrang antok. Masyadong late na para sa oras ng tulog ko. Sana lang talaga hindi na maulit pa na magyaya si Lucian sa akin na lumabas ng 10 oras ng gabi at sana lang talaga magawa ko na nang maayos ang pending na trabaho na ipinapagawa niya sa akin. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, diretso na ako ng kama para matulog na. Iyon nga lang, pagkalapat ng likod ko sa malambot na kutso ng kama, naging mailap naman ang tulog ko. Na para bang biglang nawala ang antok ko, lalo na nang muling sumagi sa isipan ko ang mga nasaksihan ko kanina sa bar. Ang tungkol kay Risa. Girlfriend niya ng kaibigan ni Lucian. Si Loren, ano ang nangyari sa kanya? Bakit niya pinasok ang ganoong trabaho? Ano siya, gipit at wala na ba talagang pakialam sa kanya si Lucian? Malas niya kung ganoon. Ang yabang niya pa nga noon at siya ang dahilan kaya muntik na akong mapahama. Napakasinungaling na babae at kung karma man ang nangyayari niyaon sa babaeng iyon, hindi din naman nakakatuwa. Babae din ako at hindi ako masaya na makita ang kagaya kong babae na nagbebenta ng aliw para lang kumita ng salapi. Saka si Lucian, wala ba siyang pakialam sa dati niyang kasintahan? Ayos lang ba talaga na makita niya ang dati niyang kasintahan sa ganoong sitwasyon? Last but not the least, bakit nga pala biglang nagbago ang pakikitungo ng Lucian na iyon sa akin? Naging gentleman na siya at ibang-iba na ang pagtrato niya sa akin ngayon. Hindi kagaya dati na sa tuwing nagkikita kami, wala kaming ibang ginawa kundi ang mag-sex. Walang kapaguran at palagi niyang itinatak sa isipan ko na ako daw ang cravings niya. Heist, hindi na ba ako attracted sa paningin niya? Sa naisip kong iyon, hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba ito na naman ang iniisip ko? Don't tell me na nagkakagusto na naman ako sa kanya. Heist, hindi pwede. Nangako na ako sa sarili ko na hindi na ako magiging marupok. Naiiwasan ko na si Lucian. Kaya lang, paano ko ba siya iiwasan kung siya naman itong lumalapit sa akin? Paano ko siya maiiwasan kung siya ang boss ko? Heist, mali talaga. Sobrang maling-mali talaga na nagtrabaho pa ako sa kumpanya niya. Nasa ganoon akong pag-iisip nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Nagtataka man sa kung sino ang tumatawag sa akin ng ganitong oras, wala na din akong inaksayang oras. Dali-dali kong sinagot iyon kahit na unregistered number ang tumatawag sa akin. Hello, kaagad na bigkas ko. Hinila ko ang kumot at itinakip sa aking katawan. Tatapusin ko lang ang pakikipag-usap sa kung sino man ang tumatawag sa akin tapos matutulog na talaga ako. Bakit gising ka pa? Sagot naman kaagad ng nasa kabilang linya. Wala sa sariling napabangon ako nang mabusesan ko kung sino ang nasa kabilang linya. Walang iba kundi si Lucian. Shocks, ano na naman kaya ang kailangan ng taong ito sa akin? Kanina noong nasa sasakyan kami, sobrang tahimik niya na para bang ayaw niya akong kausapin, tapos ngayong may gana siyang tumawag sa akin ng halos madaling araw na. Precious, bakit gising ka pa? Muling tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Baka nonsense naman kasi talaga ng tanong niya Ako. Kailangan mo pa bang itanong iyan? Natural, tumatawag ka at sinagot kita, kaya talagang gising pa ako, sir. Naiinis kong sagot sa kanya. Ayos din ang Lucian-an ito Ang lakas mang asar. Okay, good answer, now open the door. Nandito ako sa labas ng unit mo, muli niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling mabilis akong napababa ng kama at diretsong lumabas ng kwarto. Walang pag-aalinlangan na naglakad ako patungo sa main door para silipin sa maliit ng butas kung may tao ba sa labas at nang mapagtanto ko na meron nga, dali akong naglakad pabalik ng aking silid. Nasa labas ka ng pintuan ng unit ko. Sorry, inaantok na ako. Kung ako sa iyo, umalis ka na dahil walang magbubukas sa iyo ng pintuan. Good night, Sir Lucian, seryosong bigkas ko at dali-dali kong ini-off ang tawag. Ramdam ko ang malakas na tibok ng puso ko dahil sa pinaghalong damdamin. Kinakabahan ko at the same time, may kaunti akong takot na nararamdaman sa puso ko. Ano kaya ang ginagawa ni Lucian sa labas ng unit ko? Ano ang kailangan niya sa akin? Kahit late na akong nakatulog, nagawa ko pa rin naman bumangon sa takdang oras ng gising ko. Wala akong balak na lumiban sa trabaho ko lalo na at malapit na ang sahod. First salary ko iyon at gusto kong makatanggap ng buo at walang kaltas dahil lang sa absent ako.
Pagkatapos ko kasing makausap si Lucian kagabi, hindi din naman ako nakatulog kaagad. Halos umaga na ako nakatulog kaya feeling ko nangangalumata ako sa puya. Gayunpaman, kailangan kong tatagan ang kalooban ko. Kailangan kong pumasok ng opisina. Kagaya ng nakagawian, pagkatapos kong naligo, saka naman ako uminom ng kape at pagkatapos mag-ayos, kaagad na din akong lumabas ng kondo unit. Nag-abang ng masasakyang taxi at diretsong nagpahatid sa pinapasukang kumpanya. Padating ng opisina, kaagad akong dumiretso sa table ko. Hinanap ko din ang hindi matapos-tapos na report na pinapagawa ni Lucian sa akin kahapon at nang hindi ko makita iyon, dali-dali akong naglakad palapit kay Chief Executive Officer Mayete. Iyong report sa table mo ba? Wala na. Maagang dumaan kanina si Sir Lucian dito at kinuha niya na, nakangiti nitong bigkas pagkatapos kong tanungin sa kanya ang tungkol sa report. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Kinuha ni Lucian. Hindi nga. Ibig bang sabihin, ligtas na ako sa report na iyon? Mabuti na lang. Wala pa naman ako sa mood ngayon dahil sobrang inaantok ako. Parang gusto kong ipikit ang aking mga mata at matulog kahit saglit lang. Nagpaalam na din naman kaagad ako kay Chief Executive Officer Mayet na babalik na akong table. Iyon nga lang bago ako nakabalik, kaagad naman akong sinalubong ni Sapphire para tanungin. Amber, bakit ganyan ang hitsura mo? Saan ka galing kagabi? Nakangiti niyang tanong sa akin. Wala ah. Sa kondo lang, pagkakaila ko. Alangan naman sabihin ko sa kanya na kasama ko si Lucian. Hindi pwede dahil alam kong hindi sila maniniwala sa akin. Sa kondo? Don't think so, nakangiti nitong sagot sa akin, bago siya nagmamadaling bumalik sa kanyang table. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Bahala siya kung ayaw niyang maniwala. Muli kong itinoon ang atensyon ko sa harap ng computer pero talagang inaantok ako. Hindi ko magawa-gawa ang trabahong nasa harapan ko. Para akong hinila sa sobrang antok kaya pinabigyan ko na ang sarili ko na sumandal na muna sa swivel chair ko at ipikit ng kahit sandali ang mga mata ko. Sandaling-sandali lang naman at wala naman sigurong masama iyon, di ba? Iyon nga lang ang sandaling sinasabi ko ay hindi ko na namalayan pa na tuluyan na pala akong iginupo sa matinding antok. Basta nagising na lang ako na nasa ibabaw na ako ng kama. Wala sa sariling napabalikwas ako ng bangon at nang ilibot ko ang paningin sa buong paligid, tiska naman tumampad sa mga mata ko ang isang familiar na silid. Shit, ano ang ginawa ko dito? Naguguluhan kong tanong sa aking sarili at mabilis na bumaba ng kama. Kinurot-kurot ko pa nga ang pisngi ko sa pag-aakala ko na nananginip lang ako pero totoo talaga. Nandito lang naman ako sa secret room ni Lucina dito mismo sa loob ng opisina niya. Halos naging tulugan ko ito noong okay pa kami kaya kabisadong-kabisado ko ang buong silid. Sa bagay, wala naman kasing ipinagbago ang mga decorations. Ganoon pa din naman pero hindi na ako pwedeng magtagal dito. Kailangan ko nang makalabas bago pa ako pasukin ni Lucian dito sa loob. Shit, bakit ba ako nakatulog kanina? Pipikit lang naman ako pero bakit ako nagpadaig sa antok? Hindi pwede ito. Masyadong nakakahiya at ano na lang ang iispin ng mga kasamahan ko. Saka, binuhat ba ako ni Lucian? Bakit hindi ko man lang naramdaman? Nasa ganoon akong pagmumuni-muni nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng silid. Mula sa labas, pumasok ang seryosong si Lucian at direktang tumitig sa akin. Maaga pa. May meeting pa akong pupuntahan kaya matulog ka lang dyan, kaswal ang boses na bigkas niya. Ajem, sir, paano po ako nakarating dito? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Napansin kong natigilan siya habang titig na titig sa akin. Paano nga ba? Natural, binuhat kita. Sa sobrang lakas ng hilik mo kanina sa labas, hindi na makapag-concentrate ang mga kasamahan mo sa trabaho, kaya no choice ako, kundi ang buhatin ka at ipasok dito sa loob silid, seryoso niyang bigkas. Lalo naman akong nakaramdam ng matinding pagkapahiya. Ano na lang ang iisipin ng mga kasamahan ko? Masyado na yata akong nakakahiya. Okay na po, sir. Sa labas ha po ako, mahina kong sambit bago ako nagmamadaling lumabas ng kanyang secret room. Ni hindi ko nga pinakingan pa kahit na tinatawag niya ang pangalan ko. Masyado nang nakakahiya at ayaw ko nang magtagal pa kahit na ilang minuto dito sa loob ng opisina niya. Ano ba kasi ang nangyari? Gaano ba kahimbing ang tulog ko kanina na kahit ang pag-transfer ko ng kwarto ay hindi ko man lang namalayan?
Masyado na akong nakakahiya at hindi ko na tuloy alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga kasamahan ko sa akin. Pagkalabas ko ng opisina ni Lucian, nakayuko akong naglakad patungo sa aking table at tahimik na naupo. Nahihiya ako sa mga kasamahan ko. Amber, kumusta? Success ba, akmang A? On ko na sana ang computer nang bigla akong lapitan ni Susan. Gulat naman akong napatingala sa kanya. Ang alin, nagtataka kong tanong sa kanya. Napasulyap pa ako sa mga kasamahan namin na noon at patingin-tingin din sa gawin naming dalawa ni Susan. Ang alin? Ikaw ha, in denial ka pa. Well, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Pasimple pero kapansin-pansin, nakangiti nitong bigkas. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot noo dahil sa sinabi niya. Hindi ako ganoon katanga para hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Alam ko ang tinutukoy niya. Tungkol yun sa ilang oras kong nasa loob ng opisina ni Lucian. Wala sa sariling napatingin muli ako sa iba pa naming mga kasamahan at nang mapansin ko na halos lahat sila at makahulugan ang paraan ng pagtitig sa akin, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pag-aalinlangan. Alam ko ang iniisip nila. Basang-basa ko iyon sa paraan ng pagkakatitig nila sa akin. Ano ka ba? Puyat kasi ako kagabi kaya nakatuog ako kanina, mahina kong sambit. Puyat? Sa bagay, kayo nga palang dalawa ni Mr. C na iwan kahapon dito sa opisina, kaya hindi nakakapagtaka na napuyat ka. Grabe, hindi ko akalain na gagamitin mo ang ganda mo para akitin siya, nakangiti nitong sambit na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling napatayo ako at seryosong hinarap siya. Susan, no. Ano ka ba? Kung ano man ang iniisip niyo sa akin, walang katotohanan iyan, kaagad ko din namang bigkas. Wala naman kaming iniisip na masama sa iyo Nagtataka lang talaga kami. Imagine, nahuli ka ng boss natin na nakatulog dyan sa upuan mo, tapos imbes na magalit siya, parang wala lang at binuhat ka pa niya papasok ng kanyang opisina. Hindi ba't nakakakilig iyon, nakangiti nitong sambit pero ramdam ko sa boses niya ang inggit. Hindi naman ako nakaimik. Ano ka ba, Amber? Magka-office mate at magkakaibigan naman tayo at walang dahilan para ilihim mo ito sa amin. Kitang-kita naman sa mga kilos nyo Don't worry, ngayong alam na namin kung anong klaseng babae ka. Medyo, iiwas na kami sa iyo. Nakangisi nitong sambit bago ito nagmamadaling bumalik sa kanyang table. Parang nanlalata na muli akong napaupo. Pakiramdam ko, biglang sumakit ang ulo ko sa mga narinig ko mula kay Susan. Hindi ko akalain na husgahan niya ako ng ganoon kabilis. Ganoon pa man, kailangan kong ituloy ang trabaho. Pinilit kong iwakasi sa isipan ko ang mga pinag-uusapan namin ni Susan. Walang magandang maidulot sa akin iyon at hindi ko din naman sila masisisi na mag-isip ng hindi maganda sa akin, lalo na at galing ako sa loob ng opisina ni Lucian. Natulog ako ng ilang oras sa loob mismo ng opisina nito. Kahit nakakaiba ang pagtitig sa akin ng mga kasamahan ko, pinilit ko pa rin na itutok ang buo kong atensyon sa trabaho. Iyon nga lang, hindi pa nga ako nakakaisang oras sa pagkakaupo. Nilapitan naman ako ni Chief Executive Officer Mayete at sinabi nitong pinapatawag daw ako ni Lucian. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba at wala sa sariling napasulyap sa mga kasamahan ko at nang mapansin ko na nakatitig din sila sa akin, hindi ko mapigilan ang mapakagatlabi. Shit, hindi ko akalain na may ganito pala silang pag-ugali. Ang pangit nilang kabonding. Ayaw ko na yatang makipag-close sa kanila, lalo na at ngayon pa lang, para bang hinuhusgahan na nila ako sa mga titig pa lang nila. Bakit daw po, Chief Executive Officer Mayet, nagtataka kong tanong sa kanya. Isang tipid na ngiti ang naging tugon niya sa akin bago siya umiling. Hindi ko din alam Basta, puntahan mo na lang. Baka importante ang kailangan sa iyo, nakangiti nitong bigkas. Wala na akong choice pa kundi ang tumayo na din at naglakad patungo sa pintuan ng opisina. Abot-abot ang kaba sa puso ko. Ano kaya ang kailangan ni Lucian sa akin? Hindi niya pa ba gets kanina na gusto ko na siyang iwasan? Bakit feeling ko, lapit pa rin siya ng lapit sa akin? Heist? Ganoon pa man, nagpa siya na akong kumatok ng 3 beses sa pintuan ng opispina dito bago ko dahan-dahan na binuksan. Iyon nang lang, bago ako nakapasok sa loob, narinig ko pa ang boses ni Mary na nagbangit ng hindi ka nais-nais na salita. Ay, Seffi. Malandi pala iyan Ginamit ang ganda para makalapit kay Mr. C,
narinig kong sambit nito pero kaagad din naman itong sinaway ni Sapphire. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Parang iba na ang tingin sa akin nga mga kasamahan ko at hindi ko talaga sila masisisi. Kasalanan ko ito. Dapat pala umabsent na lang ako ngayong araw kaysa gumawa ng hindi ka nais-nais na eksena ngayong araw. Dapat pinigilan ko ang antok ko at hindi ako natulog. Wala sana ako sa ganitong sitwasyon at hindi sana ganoon kababa ang tingin sa akin ng mga kasamahan ko ngayon dito sa trabaho ko. Pinapatawag niyo daw po ako, sir, mahinang tanong ko kay Lucian pagkapasok ko sa loob ng kanyang opisina. Kaagad naman itong nag-angat ng tingin at diretsong tumitig sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling kaagad naman akong tumango. Papasensya na po kayo kung nakatulog ako kanina. Hindi ko po sinasadya, mahina kong sambit. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya dahil nahihiya pa rin ako. Oras ng trabaho, nakatulog ako and imbes na pagalitan niya ako, ni hindi niya man lang ginawa bagkos, nagawa niya pang ipagamit sa akin ang kanyang secret room para maging komportable ako. Ayos lang. Walang problema. Napuyat ka kagabi at hindi ko din ini-expect na papasok ka ngayong araw, seryosong sambit niya. Hindi naman ako nakaimik. Siya nga pala, kumain ka muna. Pasado 2:00 na ng hapon at nalipasan ka na ng lunchtime. Muling bigkas niya gamit ang malumanay niyang boses sabay turo sa mga pagkain na nasa ibabaw ng mesa niya. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagkatakam. Kape lang ang laman ng sikmura ko, simula kaninang umaga, kaya talagang gutom na talaga ako. Sir, nakakahiya naman po. Malapit naman na ang uwian kaya mamaya na lang po ako kakain, mahinang sagot ko. Napansin kong kaagad namang nagsalubong ang kilay niya na para bang hindi siya masaya sa katagang narinig niya sa akin. Malapit na tayo uwian? For God's sake, precious, 2:00 pa lang ng hapon. Palagay mo ba kaya kong tingnan kang nagugutom, seryosong sambit niya. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit naririnig ko na naman ang mga katagang ito ngayon sa bibig niya. Hindi ko maintindihan kung bakit feeling ko, napaka-special na naman ang pagtrato niya sa akin. Now, kumain ka na. Hindi ka lalabas dito sa loob ng opisina ko, hangat hindi ka kumakain, seryoso niyang sambit. Wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahan nang naglakad patungo sa kanyang table kung saan nakapatong ng mga pagkain. Pagkalapit ko, muli akong tumitig sa kanya bago ako nagsalita. Pwede bang doon ko na lang ito kainin? Seryosong tanong ko sa kanya sabay turo sa isa sofa na may center table. Alangan naman dito ako sa harap niya kakain habang abala siya sa mga papeles na nasa harapan niya. Mas nakakailang iyon. Sure. Kahit saan mo gusto walang problema basta bawal lang lumabas dito sa loob ng opisina ko, hangat hindi ka tapos kumain. Seryosong sambit niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Maayos din naman pala siyang kausap eh. Salamat po, sagot ko din naman kaagad sa kanya, sabay dampot sa mga pagkain na nasa ibabaw ng mesa. Pagkatapos noon, naglakad ako patungo sa may couch at naupo. Isa-isa kong tiningnan ang mga pagkain na nasa loob ng Tupperware na may logo ng isang sikat na restaurant at nang mapansin ko na puro paborito ko ang laman noon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding tuwa. Sa kabila ng hindi magagandang nangyari sa aming dalawa ni Lucian noon, naging maayos pa rin ang pagtrato niya sa akin ngayon. Hindi ko alam pero para bang memorize niya din yata ang mga pagkain na paborito ko. Dahil sa gutom, kaagad ko nang nilantakan ang mga pagkain na nasa harapan ko. Ganado akong kumain at nang muli akong napatingin kay Lucian, nabitin pa ang pagsubo ko nang mapansin ko na nakatitig pala siya sa gawi ko. Kakain po tayo, sir, mahina kong sambit. Umiti lang ito sa akin at muling itinoon ang atensyon sa nga papeles na nasa harap niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti at muli kong itinoon ang atensyon ko sa mga pagakin na nasa harapan ko. Alam ko sa sarili ko na unti-unti na namang nahuhulog ang loob ko sa kanya, lalo na sa ginagawa niyang pag-aalaga ngayon sa akin. Nakakatakot mang isipin pero duda din naman ako sa pagiging mabait niya ngayon sa akin. Ilang saglit lang, natapos din ako sa aking pagkain. Iniligpit ko ang mga pinagkainan ko bago ako nagpaalam sa kanya na babalik na ako sa trabaho ko. Magmanga toiletries sa loob ng banyo na pwede mong gamitin, seryoso niyang bigkas. Naku, wag na po sir. May banyo din naman kaming mga empleyado at doon na lang po ako mag-aayos.
Salamat po ulit sa food, sir, nakangiti kong sambit bago ako nagmamadaling lumabas ng opisina niya. Dahil busog, maganda ang mood ko na bumalik sa aking table kung saan ako nakapwesto. Iyon nga lang bago ako naupo, napasulyap pa ako kay Susan na noon ay masamang nakatitig sa akin. Hindi ko na lang pinansin pa bagkos muli kong itinoon ang buo kong atensyon sa aking computer. Mamaya na lang ako gagamit ng banyo, magtatrabaho muna ako dahil baka kung ano pa ang isipin ng mga kasamahan ko sa akin. Baka sabihin nila, wala akong ginawa buong maghapon kundi ang magpapansin kay Lucian. Mukhang masama pa naman ang loob nila sa akin. Uwian na, narinig kong sambit ng isa sa mga kasamahan kong si Anne habang tutok na tutok pa rin ang mga mata ko sa harap ng computer. Wala sa sariling napasulyap ako sa orasan at doon ko napagtanto na 5:00 na nga pala ng hapon. Kay bilis ng oras at feeling ko wala pa akong nagawang matinong trabaho ngayong araw. Gayunpaman, kailangan ko nang magligpit para makauwi na. Hindi ka pa ba uwi, Amber? Narinig kong tanong sa akin ni Sapphire, kaya kaagad kong nag-angat ng tingin. Uwi na. Pwede ba akong sumabay sa iyo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Tumango naman kaagad ito. Mabuti na lang talaga, sa kabila ng mga nangyari at issue na kinakaharap ko ngayon, mukhang hindi naman nagbago ang pakikitungo sa akin ni Sapphire. Malugod pa rin na nakikipag-usap siya ngayong sa akin. Hindi kagaya ng iba pa naming kasamahan na akala mo may ginawa akong kasalanan sa kanila dahil ramdam ko sama ang loob nila sa akin na akala mo may nagawa akong pagkakamali. Ano ka ba, Sapphire? Huwag mo nang isabay iyan. Baka mamaya mahawaan ka pa niyan narinig kong sambit ni Susan. Sa pagkakataon na ito, hindi ko na mapigilan pa ang makaramdam ng inis. Ano ba ang problema ng Susan na ito? Gusto niya ba ng away? Ayan ka na naman, Susan. Nag-uumpisa ka na naman. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ba ang init ng ulo mo kay Amber maghapon, sabat naman ng isa sa mga kasamahan namin na si Patrick? Napansin kong kaagad man na napairap si Susan samantalang sila Mary at Anne ay kaagad na napasimangot at pinukol ng masamang tingin si Patrick. Sus, ang sabihin mo, crush mo lang iyang si Amber kaya ganyan ka. Hay nako Patrick, ipapaputol ko ang darili ko sa kamay ko kung papatulan kanyang si Amber. Mataas ang lipad niya Nakasimangot na bigkas ni Anne. Hindi naman ako nakaimik. Nakakainis na sila. Bakit ba nila ginawang issue ang tungkol sa amin ni Lucian? Alainan. Ewan ko sa inyo. Ang dami niyong hanash sa buhay. Buhay ng may buhay harap-harapan niyong pinag-uusapan. Ano naman ngayon kung magkagustuhan sila Sir Lucian at Amber? Wala naman sigurong masama diba lalo na at binata naman si Sir at dalaga naman si Amber, sabat naman ni Sapphire. Halata na din sa boses nito ang pagkainis. Keith, ang sabihin mo, sinipsip ka lang. Hey naku Sapphire. Huwag kami. Kabisadong-kabisado na namin ang galawang gold digger. Saka malabong papatulan ni Sir Lucian si Amber lalo na at may girlfriend na iyan. Mas mahamak na maganda at mayaman at bagay sila. Nakaingos na sagot naman ni Mary. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga. Ini-off ko ang aking computer at kinuha na ang aking bag. Wala akong time para makipagsagutan sa kanila at wala din akong balak na patulan sila. Ayaw kong magsayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Hindi ako. Saka kung wala na kayong ibang sasabihin, umalis na nga kayo. Balita ko pa naman, ang lakas ng ulan sa labas, nakataas ang kilay na wika ni Sapphire. Napansin kong nakasimangot namang kaagad na naglakad paalis ang tatlo, kasunod ng iba pang mga kasamahan namin dito sa aming department. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Huwag mo na silang pansinin. Mas maigi na ngayong pa lang, alam na natin ang ugali nila. Hindi sila mapagkakatiwalaan kaya dumistansya ka na din sa kanila ha, seryosong wika sa akin ni Sapphire. Pilit naman akong umiti at tumango na din. Sabay na kaming lumabas ng opisina ni Sapphire. Hindi ko na napapansin pa si Lucian at siguro nasa loob ito ng kanyang opisina or baka naman nakaalis na din na. Hindi ko napapansin. Highest, ngayon pa lang siguro, kailangan ko na talaga siyang iwasan para hindi na lumaki ang issue sa pagitan naming dalawa. Nakakahalata na din kasi talaga ang mga kasamahan ko at mukhang hindi sila masaya. Na para bang malaking kasalanan porket napapansin nila na kinakausap ako ni Lucian.
Pagkalabas namin sa building ng SF Corporation, tama nga si Sapphire. Malakas ang ulan at mabuti na lang may sarili itong kotse. Inihatid niya lang ako ng kondo at umalis na din naman kaagad ito. Baka daw kasi tumaas pa ang tubig at abutin siya ng baha sa kalsada. Naghahanda na ako para matulog nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon na hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello, seryosong sagot ko. Precious, kumusta ka? Nasa kondo ka na ba? Sagot naman kaagad ng nasa kabilang linya. Hindi ko maiwasan na mapakunot noon nang mabusaysan ko siya. Walang iba kundi si Lucian at halata naman na siya talaga dahil siya lang naman ang tumatawag sa akin ng pangalang Precious. Kanina pa. Inihatid ako ni Sapphire, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Good, siya nga pala, may pinadeliver akong mga pagkain para sa iyo. Baka parating na iyon kaya abangan mo na lang ha? Medyo masama ng panahon at kailangan mo ng stocks. Kapag hindi bumuti ang panahon bukas, huwag ka na lang munang pumasok ng opisina. Wala din ako sa opisina bukas dahil may meeting akong dadaluhan sa bandang norte, seryosong bigkas niya. Okay. Kapag kaya naman ang panahon bukas, papasok pa rin ako. Salamat. Mahina kong sambit. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Bakit ba napakabait niya sa akin? Talagang personal niya pa akong tinawagan para kumustahin? Nagbago na ba siya? Magbabago na ba ang pakikitungo niya sa akin? Hindi kagaya dati na ramdam ko ang pagiging obsessed niya sa akin. Sa araw-araw na nagdaan, ibang-iba na ang pag-ugali na ipinapakita niya at ibang-iba na din ang pakikitungo niya sa akin. Good night. Save this number at kapag may kailangan ka, don't hesitate to call me. Okay, seryosong sambit niya pero may kalakip na lambing akong nahihimigan sa boses niya. Ni hindi ko na napigilan pa ang pagsilay ng ngiti sa labi ko. Sino ba naman ang hindi mangingiti na ang Lucian na tinitingala ng lahat ay heto? Tinatawagan ako na parabang isa siyang mabait na boyfriend na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang girlfriend. Precious, I said good night. Nandyan ka pa ba? Hindi ka na nakasagot narinig kong muling sambit niya, kaya hindi ko na napigilan pa ang mapatikim. Bigla din akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Nakakaramdam din ako ng kilig sa hindi malamang dahilan. Yes, nandito pa ako. Ano nga ulit iyon? Nakangiti kong tanong sa kanya. I said good night. Sige na mukhang mahina yata ang signal Ano nga pala ang gusto mong pasalubong sa pagbalik ko? Seryosong tanong niya sa akin. Naku. Wag na po sir. Salamat na lang po, sagot ko naman at hindi ko na hinintay pa na makasagot siya. Kusa ko. Nang pinatay ng tawag. Pagkatapos noon, wala sa sariling patihaya akong napahiga sa ibabaw ng kama. May ngiting nakaguhit sa labi at napatitig sa kawalan. Heist, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ko ba ito nararamdaman? Nasa ganoon akong hesyo nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell. Dali-dali kong hinablot ang aking roba at lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa main door ng condo unit. Sumilip pa ako sa maliit na butas at nang mapansin ko ang 3 katao nang nasa labas, dali-dali ko nang binuksan ang pintuan. Chief Executive Officer Precious Amber Rodriguez. Nakangiting tanong sa akin ng isa sa kanila. Dali-dali naman akong tumango. Yes, sagot ko. Delivery po ma'am, sagot din naman kaagad ng mga ito. Wala sa sariling napatingin ako sa hawak nilang iba't ibang klaseng paper bag delivery. Bakit ang dami at parang galing sa iba't ibang shop yata? Iyon kasi ang nababasa ko at nakikita kong logo sa hawak nilang mga paper bag. Ganoon pa man, hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Kusa ko na lang silang pinapasok sa loob para sila na maglagay ng mga dala-dala nila dito mismo sa loob ng unit. Pagkatapos nilang mailagay lahat, kaagad na din naman silang nagpaalam. Nang makaalis na ang mga nagde-deliver, muli kong isinara ang pintuan ng condo unit. Sinigurado kong nakalock iyon for delay safety na din dahil mag-isa lang ako dito sa unit ko at pagkatapos noon, isa-isa ko nang tiningnan ang mga items na kakadeliver lang. Galing ang lahat ng ito kay Lucian at hindi maipaliwanag na damdamin ang kaagad na lumukob sa puso ko habang isa-isa kong tinitingnan ang mga bagay na nasa loob ng paper bag. Hindi lang kasi mga pagkain ang laman kundi meron ding mga damit.
Maraming damit, bags at mga sapatos and sandalas na alam kong hindi basta-basta ang mga presyo. Ano na naman ang nakain niya? Bakit niya ako binibigyan ng mga ganitong bagay? Ano na naman ba ang gusto ni Lucian? Mahinang bulong ko sa sarili ko. Lahat ng items na ipinadala niya sa akin ay naaayon sa panlasa at gusto ko. Siguro nga, kilalang-kilala pa rin ako ni Lucian. Naaalala niya pa rin kung ano ang gusto at ayaw ko. Hindi ako materialistic na tao, kaya naman itinabi ko na muna ang mga pinadeliver na mga items sa akin ni Lucian. Maliban sa mga pagkain, wala akong balak na pakialaman ang mga bagay na ibinigay niya sa akin. Gusto kong isauli sa kanya lahat iyon dahil hindi ko matatangap. Ayaw ko din kasing isipin ito na gustong-gusto ko ang ginagawa niya at natutuwa ako. Naging maayos na ang panahon kinabukasan kaya naman maaga palang gumayak na ako papasok ng opisina. Sumisikat na din naman ang araw na para bang nagdahilan lang ang langit kahapon ng hapon at gabi dahil sa lakas ng ulan. Nag-grab na lang ako at mabilis akong nakarating ng opisina. Kaagad akong pumasok sa loob nang hindi ko maiwasan na magtaka dahil habang naglalakad ako patungo sa elevator, napapansin ko ang kakaibang tingin sa akin ng ibang mga empleyado ng iba't ibang department. Siya ba iyon napapabalita na bagong apple of the eye ni Mr. Ferrero? Sa bagay, maganda naman pala eh. No wonder na gusto siya ni Mr. C, narinig kong sambit ng isa pa. Hindi ko na lang pinansin pa bagkos mabilis ang hakbang na naglakad na ako patungo sa may elevator. Nga maganda nga siya pero alam naman natin ang ugali ni Mr. C. Mabilis magsawa sa mga babae at tiyak akong baka hindi abutin ng isang buwan, pagsasawaan siya kaagad. Puwera na lang kung magaling siyang mag-perform sa harap ni Mr. C, narinig kong sambit ng isa pa na sinabayan pa nito ng pagtawa. Pinilit kong huwag pansinin ang pag-uusap nila pero kung ganitong dinig na dinig ng dalawa kong tainga ang pag-uusap at alam kong ako ang pinag-uusapan nila, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Bakit ba kasi ang tagal bumukas ng elevator? Feeling ko kasi matutunaw na ako sa hiya eh. Mas pinili ko na lang tuloy na yumuko para dedmahin ang mga salitang kumakalat sa buong paligid. Halos isang buwan pa lang ako dito sa trabaho ko pero natsismis na kaagad ako. Heist! Amber, mula sa pagkakayuko, wala sa sariling napaangat ako ng tingin nang marinig ko ang isang familiar na boses. Amber, ikaw nga. Kumusta ka na? Nakangiting muling tanong ng walang iba kundi si David. Yes, ang ex-boyfriend kong si David ang nasa harapan ko ngayon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalo na at nakatingin sa amin ang mga tsismosang mga staff. David, ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Parang gusto ko nang mag-walk out. Lalo na at napapansin ko na ang kakaibang pagtitig sa akin ng mga taong kasabayan kong naghihintay sa pagbukas ng elevator. Ayos lang. Teka, doon tayo sa kabila. Masyadong crowded dito at para makapag-usap tayo ng maayos. Grabe, ang tagal nating hindi nagkita. Saang department ka pala na-assign? Nakangiting tanong nito sa akin at hindi na ako nakapalagpa nang bigla niya na lang akong hawakan sa aking kamay at hinila patungo sa isa pang elevator. Ang elevator na alam kong bawal gamitin ng mga normal na mga empleyado. Para lang iyon sa mga SCE at mga very important person na mga tao. David, sa kabila na lang ako sa sasakay. Saka, pwede bang bitawan mo muna ako, mahinang sambit ko. Pilit kong hinihila ang kamay kong hawak niya at kaagad naman akong nakahinga ng maluwag nang sa wakas ay binitiwan niya din naman kaagad ako. Sorry. Na-overwhelm lang kasi talaga ako nang makita kita dito sa TV. Grabe, hindi man lang nabangit ni Uncle na dito ka na pala nagtatrabaho, nakangiti nitong tanong. Magwa 1 month na, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Pinilit kong dedmahin mga titig na ipinupukol sa amin ng ilan sa mga empleyado. Lagot na at mukhang madadagdagan pa yata ang issue tungkol sa akin. Great. So, pwede kitang yayain ng kumain ng lunch mamaya? Don't worry, treat ko. Gusto pa kasi kitang makausap eh. Iyon ay kung ayos lang sa iyo, nakangiti nitong bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiwi. Baka hindi pwede. Marami akong tatapusin na trabaho at baka sa cafeteria lang ako kakain. Pilit ang ngiting sagot ko. Come on, Amber. Bihira lang ako magyayaya kaya sana naman pagbigyan mo naman ako. Saka, sandali lang naman tayo eh.
Diyan lang tayo sa kalapit na resto. Susunduin na lang kita sa department mo before lunch. Ayos ba? Nakangiti nitong sagot sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Nasa dugo na yata ng mga Ferrero ang pagiging makulit. Isang Ferrero itong ex-boyfriend kong si David at tiyuhin niya si Lucian. God, gusto ko silang iwasan pero bakit sila itong lapit ng lapit sa akin? Naka-moved on na ako eh. Naka-moved on na ako sa lahat ng pait at sakit na naranasan ko dulot ng nakaraan. Hindi ko na lang pinansin ang mga patutsada ng mga kasamahan ko dito sa department namin na sila Anne, Mary at Susan. Iniisip ko na lang na siguro inggit lang talaga sila sa akin. Nandyan naman si Sapphire na noon pa man kaibigan ko na never akong hinusgahan. Lunchtime. Let's go, narinig kong sambit ni Susan. Wala sa sariling nag-angat ako ng tingin at napatingin sa kanila. Napansin kong naghahanda na sila sa pagbaba sa cafeteria para kumain ng lunch. Ikaw, Sapphire, sasama ka ba sa amin? Nakangiting tanong ni Anne kay Sapphire. Napansin kong naptingin din sa akin si Sapphire, kaya naman kaagad na din akong nagsalita. Sumama ka na sa kanila, Sapphire, nakangiti kong bigkas. Paano ka? Hindi ka ba sasabay sa amin? Nagtatakang tanong nito sa akin. Sasagot sana ako kaya lang siyang pagdating naman ni David. Amber, lunchtime na. Let's go, narinig kong sambit nito. Napansin kong lahat ng mga kasamahan ko napatingin sa kanya. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ng mga ito. Hala, si Sir David. Narinig ko pang sambit ni Mary. Kung ganoon, kilala din pala nila si David. Sa bagay, pamangkin siya ni Lucian kaya hindi malabo iyon. Okay. Sapphire, kay David na lang muna ako sasasabay sa pagkain ng lunch. See you later na lang, nakangiti kong sambit at hindi ko mapigilan ang mapasulyap sa mga kasamahan kong mga inggitira at doon ko napagtanto na feeling ko mas hinuhusgahan na nila ako ngayon. Lahat sila ay makahulugang nakatitig sa akin. Alam ko na kung ano ang iniisip nila. Malandi ako dahil pagkatapos kay Lucian, kay David naman ako sasama ngayon. Heast, ang hirap ng ganito. Ang hirap magkaroon ng mga kasamahan sa trabaho na sa bawat galaw mo, akala mo bawat kilos ay nakasunod ang mapanghusga nilang mga mata. CJ Amber. Enjoy, nakangiting sagot naman ni Sapphire. Kitang-kita ko din ang pagkagulat sa nakangiti nitong mukha. Kaagad na din akong sumama kay David. Mabuti na lang talaga at wala si Lucian kung hindi siguro ako makakasama nito kay David eh. Ganoon pa man, kailangan kong itatak sa isipan ko na wala namang masama ang pagsama ko kay David kaya bahala na sila kung gusto nila akong husgahan. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Sa isang restaurant malapit sa opisina kami nakarating ni David. Umorder kaagad kami ng makakain since 1 hour lang naman ang break time ko. So, kumusta ka na? Nakangiting tanong sa akin ni David pagkatapos namin maka-order. Hinihintay na lang namin na maiserve ang mga pagkain. Ayos lang naman. Ikaw kumusta? Nabalitaan ko ang tungkol kay Aurora. She deserved it. Sinira niya ang relasyon natin noon kaya bagay lang sa kanya ang nangyari sa kanya ngayon, seryoso niyang sambit. Wala sa sariling napatitig ako kay David at doon ko napagtanto ang lungkot na nakaguhit sa mga mata niya. Hindi ko naman malaman kung ano ang sasabihin ko. Alam mo, kung hindi sana ako nagpadala sa pag-aakit sa akin ni Aurora noon, siguro hanggang ngayon, masaya pa rin tayo. Hindi sana nangyari ang mga nangyari na. I am sorry, Amber, seryoso nitong sambit. David, ano ka ba? Nangyari na ang lahat at hindi na maibabalik pa. Hindi na natin kailangan pang pag-usapan ang nakaraan, seryoso kong sambit. But, I can't help it Amber. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ang kalooban ko sa mga nangyari. Sinira ko ang relasyon natin. Sinayang at sinaktan kita, seryoso nitong sambit. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ko din akalain na ito ang magiging topic namin ngayon. David, kalimutan mo na ang lahat. Masakit ang mga nangyari. Halos lumuha ako ng dugo noon pero pinatawad na kita. Ayaw ko nang mabuhay sa nakaraan kaya nandito ako ngayon. Kahit nasa paligid lang si Lucian na isa sa mga dahilan kaya durog na durog ako noon, pinilit kong pakisamahan siya sa trabaho, seryoso kong sambit. Napansin ko ang kaagad na pamumula ng mga mata niya na para bang nagpipigil siyang maiyak.
Amber, kung saan napakahirap na ng sitwasyon ng lahat-lahat. Bakit saka ko na-realize na mahal pala kita? Seryoso nitong sambit. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Alam ko kung ano ang nangyayari sa pagitan ninyong dalawa noon ni Uncle Lucian. Hindi mo lang alam na sa tuwing nakikita kong magkasama kayong dalawa ni Uncle, durog na durog ako. Saka ko na-realized ang kahalagahan mo pero wala na akong nagawa pa. Pag-aari ka na ni Uncle Lucian. Muli niyang bigkas. Pagkakataon na ito, may pumatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Tulala akong napatitig sa kanya.